Alexander Sumitomo po. Ang question ko lang po, first, we wanted to improve yung mga skill set ng people natin. So, Yes. gusto natin din sila bigyan ng training. Mm-hmm. Now, for an example, gusto natin sila bigyan ng leadership training. Ano yung tangible results or KPIs na pwedeng mag-improve sa kanila? Or ano yung pwedeng ilagay na KPIs for them na makikita na nag-improve talaga yung performance? Anong position title ng mga tao natin? Supervisors po. Manager ka. Senior supervisor po. Senior supervisor ka, may supervisor ka, ano magiging tangible KPIs nila? Well, unang-una, pag leader ka, productivity. Tama? Pangalawa, retention of people. Correct? Kasi, kaya nagre-resign ng tao dahil sa boss. O kaya, hindi naman porket wala nagre-resign, okay na, engagement ng tao, which can be measured through a survey. Or the development ng tao. Kung magaling talaga yung supervisor, ibig sabihin, kung 10 ang tao ng supervisor, yung 5 doon, ready to move to the next level. Dito ko, aside from performance, productivity, quality, ang dapat na maging KPI ng mga supervisor ay, ano sabi ko? Retention, development, engagement. Ulitin nga natin. Retention, development, engagement. Yun ang KPI nila lahat. Diba? Baka mamaya next week may umalis na tao nyo. Sabihin mo, first course ko pa lang naman, huwag mo na umalis, no? Hindi mo muna ako. Hindi mo lang ang mga course 5, no? Ano yung pangalawa? Development. Nag-grow ba yung mga tao? In short, mas marami ka bang trabahong na ibibigay na sa kanila na kaya na nilang gawin? Are they able to do your work as a senior supervisor? They should be able to do 20%, 30%, 40%, 60%. And the last one is engagement. I want to stay in this company. I'm so engaged. I'm so committed. Okay. Pero pa, dito, sarap. Para takilang mo na yung dito. Nag-iintay pa tayo. More of a personal question. I am Kate Popala from Jantro Hello. Services. Yes. This is my first time attending po. And more of a personal question po is sa akin. Would you rather have a great management or a great leader? Would you rather have a great management or a great leader? Yan yung tanong na, yan yung topic na leader versus manager. Yes? Ang kasagutan niya ay nandito, nababasa. Ano yung sabi natin? The 4 functions of management. Yes. What are the 4 functions? Organizing, leading, and control. Yung iba may opinion dito. Yung ibang expert may opinion dito. Correct? Itong opinion ko. Hindi ko sinasabing mali sa kanila. Kaya hindi lang tinuturo ko 4 functions of a good manager. A good manager should be able to do POLC. Look at L. What is L? Leader. Yes, a good manager should be a good planner, organizer, leader, and controller. But there could be a good leader who may not be a good planner, organizer, and controller. Yes? So I would say, if I choose to be a good manager, then kuha ko lahat ito, POLC. Meron kasing school of thought na pinaglalaban talagang manager versus leader. Pag manager ka lang. Pag leader, hindi nga ito nga POS. Dito sa akin ito, wala pang tanong to. Bawal lumalis kapag wala pang nagkatanong sa yung dalawa pa. Last to na lang to. Hindi, Angel, Hazel. Asa na microphone natin? Hazel, tapos isa na lang kay Danbert, tapos uwi na tayo. Good evening. As yung, kasi ngayon, di ba marami na tayong Gen Z na Yes. naman. Paano i-handle, sir, pag ang reason na nila with resigning is mental health? Which is nung panahon naman natin na hindi naman yung gusto. So ngayon, ginagamit na nila yung word na mental health. Paano respond sa ganun? Yan ay isang conversation. Tama? Lights, camera, action. Lights, camera, action. Ikaw yung tao, ako yung leader. Action! Magre-resign na po ako, Sir Lou. O bakit naman? Affected na po yung mental health ko sa work. Okay, time out.
Di ba mahaba-habang usapan yun? Yes or no? Hindi mo na pwede sabihin, oh, sure. Mental wellness is my priority. Hindi naman pwede, gano'n. Pwede lahat nag-resign na yung ginamit na excuse. Yes or no? Hindi ko naman sinabi, hindi totoo yung mental well, gawa-gawa nyo lang yan. Nung panahon ko, wala naman ganyan. Akin lang yan. Ako, lalo ka na-cancel. Yung mga Gen Z. So, ang point ko doon, it's a long conversation. Saan course ba yan? Communication. One-on-one. June. Pero valid yan. It's something sensitive. You need to be trained on how to handle this. Sige, sa next month, isisingit ko na yan. Next month, isisingit ko na po yung handling different generations. Pati Gen Z. Tapos magtatouch ako sa mental wellness. Pero sa June kasi yung puro role play. Sa June, role play nyo ako. Ganun ang usapan sa June. Yes po, Danbert. Tapos si Eddie meron pa rito. Danbert. Sir Louie, question. Dun sa mga managers na may rank and file mindset, how do we deal with that as L&D professional? As L&D professionals, kailangan tulungan natin sila maging self-aware. Kasi kaya nga sila ganun, kasi hindi sila aware. Tama? Sa kanila, normal ito. Bakit? Ano ba na? Dami naman talaga problema sa kumpanya ito. Puro trabaho. Tama? Dito sweldo, puro trabaho binibigay. Hindi niya alam na rank and file mindset siya. So ang tanong, paano mo mapapadiscover sa kanya? The best way is to report to the manager of that manager. Correct? Mag-training needs assessment kayo, tapos i-report nyo sa manager ng manager, siya ngayon ang mag-send dun sa tao sa training. Okay? So dear managers, Mancom, nag-DNA po kami. Ito pong lumabas, napapansin po namin itong behavior ng mga managers natin. Ito po ang ating proposed program, no? Pa-attend po sila. Okay. Yes, at last na lang po si Eddie, last na. Okay. Hello po, good evening. Mas dapat pala, mas marami tayong Q&A time, ano? Sa susunod yan, wala nang lecture, puro question. Dapat lahat may bagong question. Tama, Eddie. Sir, paano ba i-handle yung mga kabataan ngayon? Kasi mostly may mga graduate ng mga online class. Hindi ko naman inaano lahat, pero mostly nga, medyo iba yung attitude ng mga kabataan ngayon. So, Agree yun ba kayo? yung nahihirapan yung mga leaders. Agree na ibang attitude ng kabataan? Let's be fair, iba naman talaga. Tama? Pero hindi natin sinasabing tama o mali. Correct? Iba talaga. It will never be the same. Kasi iba yung exposure, iba yung experiences natin. Pero valid yung tanong mo, paano sila i-handle? Yes, kasi syempre kami hinandle ng mga supervisor namin. So, iba yung training. Correct. So, yung training na binibigay namin sa kanila, hindi namin mai-apply. Tulad ng ginawa sa amin. Oo, So, hindi nila namin ma-apply. Kasi sabi sa inyo ng mga manager nyo dati, yung mga managers ko dati, sabi sa amin, makuha kayo sa tingin. Pag tinignan na kayo, behave na kayo. Hindi mo pwede sabihin sa mga bata ngayon. Tama, no? Makuha kayo sa tingin. Cancel ka. Tama, no? Cancel paano? Kasi di ba, failure ng March 28. team mo. Failure ng team mo, failure mo as a leader. Tama naman. Sa March 28, kailan na yung oras natin. Handling Gen Z. At sa mga bata, handling older generation. Correct? Kasi yung mga batang leader, meron kayong handle na millennial. O kaya mga Gen X. So, unang oras natin is, kasi leadership styles tayo. O, cover natin yan sa March 20. We thank you for being here.